Walang ibang hangad si Bethany Del Rio kung hindi ang magkaroon ng masaya at malaking pamilya kasama ang kanyang asawa. Subalit hindi umayaw ng kagustuhan niya na ang isang araw ay mahuli niyang may kasiping sa kama ang asawa. At ang masakit pa dito, ang sarili nitong pinsan na si Cindy ang nang-ahas sa kanya ni itinuring na niyang parang isang tunay na kapatid. Si Bethany ang bunsong anak ng mga Del Rio. 7 taon na itong kasal kay Malcolm Gutierrez. Ngunit dahil sa hindi niya mabigyan ng anak ang kanyang asawa ay nagawa nitong mga liwa sa kanyang pinsan at gusto siyang hiwalayan. Dala ng sakit ay nagpakalasing siya at nagawa pang humila ng isang lalaki sa hotel para lamang mapawi ang sakit na nararamdaman. Paggising sa umaga hindi ayaw niya makilala ang lalaki na kasiping at tanging tattoo lamang nito sa likod ang kanyang naaalala. Sinubukan niyang kalimutan yon at i-focus ang sarili sa kumpanya. Lalo pat malapit na silang matalo ng isang Lyndon Ace o kampo na kanyang kinasusuklaman sa taglay na kahambugan at isang lalaki sa suspect niya sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ngunit paano kung magbunga ng kambal ang isang gabing dala ng kalasingan? At paano kung makita niya ang tattoo sa likod mismo ng isang Lyndon Ace o kampo na kanyang kaaway? At paano siya magiging masaya nang tuluyan kung nakatali pa siya sa dati niyang asawa? Yan ang ating aalamin sa ating kwento. Bethany, siguraduhin mo makukuha mong investor bago ka pa man maunahan ng mga okampo. Ani ng kanyang daddy na tutok sa hawak na dokumento. Bumuntong hininga siya at unti-unting niligpit ng mga hawak na folders. Yes, daddy. I'll try. Huwag mo lang subukan. Make it sure, anak. Babagsak tayo kapag hindi natin nakuha yan. Tugon ng kanyang mami na kanyang kinatigil. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na halos lahat ng investors nila ay lumipat na sa kabila. Habang ang mga target din nilang investor ay nakukuha rin ng mga okampo. Masyadong magaling ang nag-iisang apo ng matandang si Lyndon at nagagawa silang matalo nito. Kung hindi mo kaya, Beth, si Cindy ang gagawa. Dagdag ni Daddy na nilingon ng pinsan niya nag-aayos ng bag. Alright, Tito. Pero tingin ko kaya naman po yun ni Beth. Right, Beth? Baling nito sa kanya na binigyan pa siya ng magaan na ngiti. Tumango na lamang siya sa mga magulang at sa pinsan. At simpleng ngumiti sa kanyang ate na tinapunan siya na nag-aalalang tingin. Please, do not disappoint me, Bethany. Baka maisipan kong tanggalan ka ng manat ibigay na lang ang lahat kay Cindy. Ani pa muli ng daddy niya, ngunit binaliwala na lamang niya. Alam naman niya kasi hindi tatanggapin ni Cindy, lalo pat wala rin itong interest sa negosyo nilang real estate. Iba ang gusto nito. I'll go ahead, baka hinihintay na po ako ni Malcolm. Pagpapaalam niya, ngunit hindi nakatakas sa kanyang paningin ng disgusto sa kanyang mga magulang. Hindi rin naman lingid sa kanyang kaalaman na ayaw na mga ito sa kanyang asawa. Para sa kanila ay masyado pa siyang bata noong nagpakasal siya, kahit pa nasa edad 21 na siya noon. Pero pinagkibit-balikat na lamang niya, lalo pat naitawid nilang mag-asawa ang 7 taong pagsasama. Anak na nga lang ang kulang sa kanila. I'll go with you, Be. Bye, Tito. Pagpapaalam ni Cindy bago kumawit sa kanyang braso. Napangiti siya at kahit papaano nawala ang bigat ng puso niya. Ang nag-iisa niyang pinsan ng kanyang sandalan bukod sa kanyang ate. Mabait kasi ito. Kaibahan sa mama nitong si Tia Maureen na halos kalabanin si Daddy. Nagkwentuhan lang sila pauwit sa lahat ng sakit ng ulo niya na dinadana sa kumpanya ay mas gusto niyang umuwi kaagad at makita na lamang ang kanyang asawa. Nasa bahay lang naman ito at maaaring naglalaro sa kanyang computer games. Alam din niya na ang kawalan ni Malcolm ng trabaho ay rason kung bakit ito masyadong hindi gusto ng kanyang mga magulang. Binaliwala niya ang sakit ng ulo at pinilit na ngumiti nang malawak matapos datdan sa sala si Malcolm. Ngunit napakanot ang kanyang noo matapos makitang seryoso ito tila talagang hinintay siya. Akala ko naglalaro kasi itaas. Banayad niyang bati dito at binigyan pa ng halik sa pisngi. Ngunit agad na umiwas ang lalaki. Nagtaka siya at hindi makapaniwalang iniwasan nga ng kanyang asawa ang kanyang halik. What is wrong, Malcolm? Seryosong tanong niya.
at tila nanlamig ang kanyang katawan matapos makitang seryosong titig nito sa kanya. Mag-usap tayo, Beth. Panimula nito. Napatas ang kanyang kilay. Nag-uusap na tayo, Malcolm. Ano bang problema mo? Umupo siya sa tabi nito at balak na yakapin ng asawa. Ngunit lumayo ito na muli niyang ikinapagtaka. Huminga ng malalim ang lalaki at pumikit pa ng mariin. I wanted out. May diing bigkas nito. Naguguluhan man ay sinubukan niya itong intindihin. Ha? Gusto mong kumain sa labas? Sige, tara. I wanted to be out of this marriage, Beth. Bigkas nito na nakapagpabingi sa kanya. Hindi niya sigurado kung tama ang narinig niya o nililin lang lamang siya. What, Malcolm? Mahina niya bigkas. Muling humugot ng malalim na hininga ang lalaki, tinitigan siya. Sige, tatagulugin ko. Anito, gusto ko nang kumawala sa kasal nating dalawa. Gusto ko nang makalaya sa parusang pagsasamang ito. Tuloy-tuloy na bigkas nito at hindi man lang nahiya sa kanya. Umawang kanya mga labi, tila nanginig ang kanyang mga tuhod. Biglang nanghina din ang pakiramdam niya, ngunit ayaw niyang paniwalaan ang narinig. Nagbibiro ka ba? Umiling si Malcolm. I fell out of love, Bethany. At tingin niya iyon ang pinakamasakit na salitang narinig niya sa tanang buhay niya. Mas masakit pa sa salita ng kanyang daddy at mas masakit pa sa pagkatalo niya sa mga investor. Parang pinirasong puso niya matapos marinig ang mga salitang iyon mula sa asawa niyang 7 taon na niyang nakasama. Minamahal at mamahalin pa sana. Napayuko siya at pinigilan ang pangingilid ng kanyang luha. Hindi na kita mahal, Beth. Nawala na lang bigla. Pag-uulit pa nito. Sa puntong yun, martilyo nang pumupok sa puso niya. Isang mainit na likid ang bumagsak sa kanyang pisngi. 7 taon yun, Malcolm. Paano nawala? Tanong niya na halos bulong na lamang. Gusto niyang sampalin ang sarili upang magising sa masamang panaginip na yon, ngunit sapat ng sakit na kanyang nararamdaman upang malamang hindi siya nananaginip. Mabuti kang asawa, Beth. Mabait, maalaga, mapagmahal. Then why did you fall out of love of me? Hindi niya maiwasang sigaw kasi baog ka. Malakas din itong sagot na nagpaangat sa kanyang ulo mula sa pagkakayuko. Ano? Baog ka, Beth. 7 taon na tayong nagsasama pero hanggang ngayon hindi ka mabuntis-buntis. Gusto ko magkaroon ng anak. Sapat na sigurong 7 taon. Muling bumagsak ang mainit niyang luha. Siya rin naman ay gustong-gusto na magkaanak, ngunit anong magagawa niya kung hindi pa talaga pinagkakalob ng Diyos sa kanila ang bata. Suminghot siya at sinubukang kunin ang kamay nito. Ngunit winaksi lamang ni Malcolm ang kamay niya. Baka pwede tayo pang maghintay. 1 taon pa, please. Hindi naman ako baog. I had enough, Beth. Sapat nang nasayang na 7 taon. Huwag mo nang dagdagan. Tumayo si Malcolm at tinalikuran siya. Humakbang ito patungo sa hagdan, dahilan upang mapatayo siya. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha at agad na tumayo. Hinagilap niya rin ang bag dahil mukhang hindi niya kayang matulog sa bahay na yon dahil sa apdi ng puso niya. Uuwi na muna ako sa amin. Baka mainit lang ang ulo mo ngayon. Babalik ako kapag nakapag-isip ka na ng maayos. Hindi na niya hinintay na sumagot at tinahak na lamang niya ang pinto. Alam naman niyang noon pa ay may lamat na ang relasyon nila. Siya lang naman kasi ang patay na patay sa lalaki at tila. Napilitan lamang itong ikasal sa kanya. Pero ramdam niyang mahal naman siya nito noon. Hindi na nga lang ngayon. Umuwi siyang luhaan sa kanilang ancestral house. Pinagpapasalamat niyang nasa opisina pa ang pamilya niya. Ngunit noong kinagabihan hindi naman siya nakaligtas sa kanyang ate Cassandra. Na nanunuri ang mga tingin. Nilak pa nitong pintuan matapos makapasok sa kwarto niya. Umiyak ka? Anitong tanong. Nag-iwas siya ng tingin at muling pinunasan ng pisngi. Dahil na naman ba kay Malcolm? Anitong may duda sa kanyang tono. Simple siyang tumango at kahit ayaw niya magsalita ay hindi naman niya kayang kimkimin ang sakit na nararamdaman. Baog ako, ate. Yun ang nasabi niya, lalo pat yun lang din naman ang umiikot sa kanyang isipan. Kinwestiyon niya ang sarili kung bakit hindi nga niya mabigyan ng anak ang asawa hanggang ngayon. Ano? Beth, wala tayong lahing baog. Baka yung asawa mo ang baog. Hysteria nito ngunit umiling siya. Healthy si Malcolm, ate. Healthy ba yung maghapong nakaharap sa computer?
Duda nga ako baka may ibang exercise siyang ginagawa at hindi tumataba. Anito, pumikit siya ng mariin sa narinig. Alam niyang walang babae ang asawa niya. Tanggap naman niyang maaring may pagkukulang siya pero walang rason para mambabae ito't lalo pat ibinibigay niya lahat dito. Buong puso at kaluluwa, hindi nga lang ang anak na hiling nito. Dinig niya na pabuntong hininga ang kanyang ate. Matapos yon ay mahigpit na yakap ang binigay nito sa kanya. Gusto kong bawasan ang sakit na nararamdaman mo, bunso. Pero alam kong kakayanin mo yan. Basta tandaan mo, oras na naglukoy ang asawa mo, matuto kang bumitaw. Huwag kang tanga, okay? Anitong tinaasan naman siya ng kilay. Mahinang natawa si Beth sa kanyang ate at mahigpit na yumakap din dito. Akala ko pa naman sasaktan mo si Malcolm, biro niya. Bakit? Matutuwa ka ba kapag sinaktan ko siya? Taas kilay muli ng tanong nito. Mabilis siyang umiling na pareho nilang kinatawa. Alam naman niya sa sarili niyang ayaw niyang masaktan ng asawa kung kaya't ganun na lang niya ito pinoprotektahan sa kanyang daddy. Ilang araw din siyang namamalagi sa kanilang ancestral house. Pero nang medyo gumaan na ang pakiramdam niya ay nagbalak na siyang bumalik sa kanilang bahay. Umaasa siyang nag-iba na ang nasa isip nito, na sana ay luminaw na at naikonsidera ang hiling niyang 1 taon pa. Umaasa din siya na sa loob ng 1 taon ay mabubuntis na siya. Tahimik niyang binuksan ang bahay. Alam niyang hindi niya dadatnan sa sala ang asawa ngunit umasa siyang nandoon ito. Pero iba ang dinatnan niya. Nagkalat na bra at panty ang nasa sofa at may nakasabit pa sa sandalan ng upuan. Sigurado siyang kanyang mga yon pero alam niyang hindi niya sinuot ang mga yon. Isa pa, ilang araw siyang wala sa bahay kahit paano nagkalat ang mga damit panloob niya. Hindi kaya nasasabik ng aking asawa? Nangilabot siya sa naisip pero alam niyang hindi gawain ng asawa niya suminghot ng kanyang damit. May dumapong ibang idea sa isip niya ngunit matatag ang paninindigan niyang hindi mambababae si Malcolm. Ngunit halos magtaasan ang kanyang mga balahibo matapos makarinig ng mga halinghing mula sa itaas. Nanginig ang kanyang kamay at tila tinambol ang kanyang puso. Bawat hakbang niya paakyat sa hagdan ay siyang paglakas ng halinghing ng isang babae at maging ni Malcolm. Sa bawat sigaw nila ng sarap ay siya namang punit ng sakit sa kanya. Nagbagsakan ng mga luha niya, lalo pa noong makarating sa tapat ng kanilang kwarto. May maliit pa yung bukas at hindi na sinara sa sobrang pagmamadali. At kahit puno ng luha ang kanyang mga mata, ay malinaw niya nakikita ang 2 taong nagtatalik, nagpapasarap sa katawan ng isa't isa. Wala sa sariling inabot niya ang doorknob, ngunit hindi gumawa ng kahit anong ingay. Niluwangan niya ang pinto para lamang sampalin siya ng katotohanan na masarap na niroromansa ng kanyang asawa ang babae sa ilalim nito. Dinig pa niyang nagkatawanan ng 2 sa gitna ng kanilang halinghing. Nagkapalitan pa ng mga ito ng pwesto at sa pag-angat ng babae ay para siyang tinanggalan ng ulo matapos makita ang pinsan niyang si Cindy na kulang na lang ay lapain ang kanyang asawa. Hindi niya napigilang pabagsak na niyang binuksan ng pinto dahilan upang mapatigil ang 2 sa kanilang ginagawa. Nagpupuyos ang damdamin niya at wala siyang pakialam sa gulat na rumihistro sa mukha ng 2. Ang bababoy niyo! Mga walang hiya! Malakas niyang sigaw na kulang na lang ikapatid ng kanyang hininga. Hindi niya alam kung paano niya nagawang tumayo doon sa harap nila nang hindi babagsak kaagad. Oo, at sa unay nagulat ang mga reaksyon nila. Ngunit pagkaraan ni halos magpuyo siya sa galit nung ipinagpatuloy pa ng 2 ang ginagawa kahit panahuli na niyang mga to. Ngising-ngisi sa Cindy at talagang pinakita sa kanya kung gaano ito nasasarapan sa pagromansa ng kanyang asawa. Kagat-labi pa ito talagang pinapaindayog ang katawan. Malinaw na malinaw niyang nakikita ang paggalaw ng katawan nila. Kinakain siya ng selos, inggit at galit, lalo pat mukhang mas ganadong asawa niya kay Cindy kumpara sa tuwing sila ang gagawa ng bagay na yon sa mismong kama na yon. Gusto niyang magmura ng malutong, triple ang sakit na makitang mga itong nagpapasarap sa mismong kama nilang mag-asawa na siya pa ang pumili at bumili. Wasak na ang puso niya tila madudurog na yon matapos marinig ang malakas malanding ungol ng kanyang pinsan na alam niyang nakarating sa rurok ng kapusukan nito. Idagdag pa ang pagbilis ng galaw ng kanyang asawa at malalim na ungol na senyalis ng pag-abot din nito sa rurok. Nagbagsakan ng kanyang mga luha
at hindi alam kung bakit hindi siya nakakilos at talagang pinanood ang mga ito. Siguro para isang sakitan na lang at talaga namang ubos na siya matapos magkatawanan ng dalawa na para bang wala siya doon. Kita niya pang malanding humalik sa dibdib ng kanyang asawa ang pinsan at balak pa yatang simulan muli ang init, ngunit hindi na siya nakatiis at binato ang panting nakita niya sa kanyang paanan. What the heck, be? Hindi mo ba nakikitang hindi pa kami tapos? Naiinis nitong sigaw. Pinaningkitan niya ito ng tingin. Huwag mo akong tawaging, be. Wala akong pinsan na ahas at kabit. Umirap to. Wala rin akong pinsan na hindi magaling magromansa sa kama. Matuto ka kasing lumandi. Masyado kang tuod kaya ka iniiwan. Anito bago tuloy ang humiwalay sa asawa niya na nakatutok ang tingin sa katawan ni Cindy. At hindi niya matanggap yon. Nanlisik ang kanyang tingin kay Cindy na tila ba ibang tao noong oras na yon. Iba si Cindy na laging nagtatanggol sa kanya sa tuwing pinapagalitan siya ng kanyang daddy. Ngayon, tinataasan siya nito ng kilay habang walang pakialam kahit pahubat baro to. Nangingisipan nitong sinuot ang t-shirt ng kanyang asawa na talagang nagpatahip sa kanyang dibdib. Dahil sa galit, pagkabaling niya kay Malcolm ay tila dismayado pa ito sa kanyang presensya at mukhang bitin na bitin pang gago. Tamad itong sumandal sa headboard at nung gumapang palapit dito si Cindy, nalumo siya. Matapos makitang kagad nito yung hinawakan sa bewang at hinapit palapit sa katawan nito. Naipon ng luha sa gilid ng kanyang mga mata nung nagsimula ulit ang dalawa at sa takot na baka muling mag-isang mga katawan ng mga ito, ay ang una na nakita niya sa gilid ang binato niya patungo sa kanila. Are you out of your mind? Sigaw ni Malcolm na tinamaan sa unan. Napamaang siya. Ngayon ay siya pa ang nagmukhang sira ulo. Just wow, Malcolm. Wala ka man lang bang konsensya o takot na nahuli kita sa kama kasamang malandi kong pinsan? Hindi ako malandi. Masarap lang talaga, singit ni Cindy. Wala akong pakialam. Sugo ka ng kasamaan at walang hiyang ginagapang ang asawa ko. Kinuyom niyang mga kamao. Gusto na niya itong sugurin, ngunit alam niyang siya lang ang mas masasaktan dahil mukhang poprotektahan ito ni Malcolm. Excuse me, tinaas muli ni Cindy ang mga kilay nito. Para sa kaalaman mo, asawa mong gumapang sa akin. Hindi naman ako bubukaka kung hindi niya ako nilandi. Sinungaling! Enough, Beth! Malakas na sigaw ni Malcolm na nakapagpaawang sa kanyang labi. Ayaw niyang maniwalang ito mismo lumandi sa kanyang pinsan dahil gusto niyang isipin na natukso lamang to. Gusto niyang isipin na mahal siya nito ngunit natukso sa harot na pinsan niya pero mukhang hindi ganun ang nangyari base sa nakikita niya pagkawili nito kay Cindy. Ganito mo ba ako gustong saktan, Malcolm? Humina ang boses niya at tinitigan ito ng nangungunot lamang ang noo. Bakit pati pinsan ko ginamit mo? Imbis na si Malcolm ay si Cindy ang sumagot sa kanya. Gaga, nagagamitan kami at nagtitikiman. Kung gusto mo mag-join, pwede naman. 3 tayo sa isang kama. Ayoko naman nalugi ka. Isa pa, legal ka pa namang asawa. Naiiling na binalingan niya ito ng tingin. Dismayadong naririnig niya mga yon sa pinsan na tinuring niya na rin na kapatid. Cindy, naririnig mo ba yung sinasabi mo? May pinag-aralan ka at isa ka rin Del Rio. Bethany, don't be old-fashioned. At oo, alam ko sinasabi ko. Meron akong tenga na nakakarinig, matang nakakakita at katawan na pwedeng tikman. The heck, Cindy? Hindi niya mapigilang bulala sa sobrang pagkadismaya sa kanyang pinsan. Ano na lang ang sasabihin ni Tia Maureen sa'yo? Muli itong umirap at inaplas pandibdib ng kanyang asawa na talagang kinapuyos ng damdamin niya. Alam ni Mami to, 1 year na kami ni Malcolm. Nag-birth control shot pa ako pero no need naman pala dahil gusto na niya ng baby na hindi mo kayang ibigay. Insulto nito. Natahimik siya at muling kumuyom ang mga kamao. Alam na hindi siya baog, ngunit wala siyang laban dahil hindi nga siya buntis. At 1 taon? 1 taon na siyang niloloko ni Malcolm at hindi man lang niya yon namalayan o napansin sa dalawa? Umuwi ka na, Beth. Tanggapin mo na lang na maghihiwalay na tayo. Ani Malcolm na talaga yatang inip sa kanyang presensya. Napailing siya. Maging ang asawa niya ay iba na. Iba na sa Malcolm na kinahumulingan niya. Pinag-alayan ng puso't kaluluwa. Hindi ka malang ba hihingi ng tawad? May hinantanong niya. Wala akong dapat na ihingi ng tawad. Ikaw ang nagkulong sa akin sa pagsasamang ito. Sapat ng 7 taon, Beth. Pakawalan mo na ako. Bumalong muli ang mga luha sa mga mata niya
Ngunit bago pa man bumuhos sa mga yon, ay tumalikod na siya sa dalawa. Ang hapdi sa dibdib niya ay lumalala. Hindi lubos maisip na nagawa yun ni Malcolm at talagang tinuring nitong salda ang pagsasama nila. Go home, Beth. Nakakaistorbo ka na. Gagawa pa kami ng maraming baby ni Malcolm. Dinig niyang binigas ni Cindy. Pumikit siya ng mariin. Pakibilisan niyang kababuyan niyo. Pagkatapos niyo, please, pakidisinfect ng bahay ko. May bigkas niya bago tuluyang bumaba. Narinig niyang inis na atungal ni Cindy. Pero yun naman ang totoo. Regalo ng mga magulang niya ang bahay at wala lising kunduling na ambag si Malcolm sa pagpapaganda nun o pagbili pa ng mga gamit. Pagkasakay sa sasakyan ay doon bumuhos ang mga luha niya at sumigaw. Ang sakit sa kanyang puso'y tila umikot na sa kanyang buong katawan. Imbis na umuwi sa ancestral house at magkulong sa kanyang kwarto, ay mas pinili niyang humanap ng pwedeng inuman. Ayaw niya sa bar dahil baka may kakilala siya at isumbong pa siya sa kanyang daddy. Naghanap na lang siya ng convenience store at pinilit ang staff doon na payagan siyang uminom sa loob. Ma'am, hindi po talaga pwede. Kami pong mapapagalitan. Nilapag niya ang 10,000 sa mesa na kinatigil nito. Hindi naman ako nagwawala o naninira ng gamit sa tuwing lasing. Hindi rin ako abala sa mga customers. Hayaan mo lang ako dito sa gilid at tahimik na iinom. Wala itong nagawa matapos niyang isiksik ang 10,000 sa bulsa nito. Binigyan siya nito ng alak at maging ng baso. Tinotoo naman niyang tahimik lang siyang iinom. Tahimik lang din siyang umiiyak kahit gusto na niyang magwala sa sakit. Inabot siya ng gabi't hindi pa rin tumitigil sa pag-inom. Mangilan-ngilan na lang ang pumapasok sa tindahan at napapatingin sa kanya. Marahil ay dahil puno ng luha ang kanyang pisngi at marahil ay dahil bote na ng alak ang tinutungga niya. Gusto na nga siyang pauwiin ulit kanina ng cashier pero nagbayad siya ng advance para sa iinumin kaya't wala itong magawa. Isa pa, hindi niya kayang umuwi ng gano'n ang itsura niya. Paulit-ulit na umiikot sa isipan niya ang nangyari, mas lalo ng kababuyan ng dalawa. Buo ang tiwala niya kay Malcolm at mas lalo na kay Cindy. Ngunit kung sino pang pinagkakatiwalaan niya ay sila pang nananakit sa kanya. Akala niya sapat na siya para kay Malcolm, ngunit mukhang hindi. Tamang atin niya, may iba itong niroromansa at ang masakit ay si Cindy pa. Naisip niya, kung nabuntis lang siya sa unang taon pa lang ng pagsasama nila ay baka hindi nangyari ang ganito. Ang kaso'y pangit kabanding ng matres niya at ayaw yata ng bata. Alam niya sa sariling hindi totoo ang bintang itong baog siya. Sadyang hindi lang sila makabuo. O baka naman tamang sinasabi nito na baog nga siya. Hindi ako baog. Impit niyang sigaw na ikinalingon ng cashier. Ma'am, sabi niyo po hindi kayo magwawala. Kinakabahang paalala nito. Umiiling siya at pilit itong tinatanaw kahit pa nanlalabo at umiikot ng paningin niya. Tumawa siya at sinandal ang ulo sa upuan. Hindi nga ako baog! Sigaw muli niya na ikinangiwi ng cashier. Balak ba sana siyang kausapin nito kung hindi lang pumasok ang 3 kalalakihan sa tindahan at mukhang kagaya niya ay lasing ang mga to. Mukha silang galing sa club at humahalimuyak pa ang alak sa mga to. Are you sure you can drive, Ace? Tanong ng isa na hindi siya sigurado kung blonde ba o pulang buhok. Ace is a man of alcohol. Inom pa yan bago uuwi o baka maghahanap ng babae. Komento ng isa na clean cut ang buhok. Nagkatawanan sila na nagpataas sa kanyang kilay kahit pa hindi na niya makita ang mga mukha ng mga lalaki. Dinig niya nagpaalam ang dalawa at naiwan ng mas matangkad. Napanguso siya at sinipulan to. Nababaliw na siguro siya pero gusto niya patunayan na hindi siya baog. Psst! Sit-sit niya sa lalaki. Lumingon ito sa kanya at kahit nalabong mga mata niya ay kita niya naglakad ito papalapit. Hindi ako baog. Aniya kagad matapos nitong maupo sa harap niya. Amoy na amoy niya ang alak sa katawan nito at kahit tuwid ito naglakad kanina ay alam niyang kagaya niya ay lasing ito. Sino nagsabing baog ka? Maging ang hininga nito ay amoy alak ngunit hindi masakit sa ilong. Tumawa siya at muling umisi. Isang gago. Pero huwag ka na maniwala doon. Nangabit yun eh. Hindi naman talaga ako baog. Ano yung paliwanag sa lalaki na sa oras na yun ay natutuwa pa sa kanya. Kung hindi doktor ang nagsabi, huwag kang maniwala. Are you alone? Ani ng lalaki. Tumango-tango siya, tinuro ang sasakyan niya. Pero ayaw ko umuwi. Magagalit si daddy. Mahina itong tumawa tila musika yun sa pandinig niya. Mas masarap pa yung pakinggan kumpara sa tawa ni Malcolm. Muli nabuhay ang sakit sa puso niya.
matapos maalala ang asawa kung kaya tinitigan niya lalaki. At kahit hindi malinaw ang itsura nito, ay alam niyang makisig itong lalaki. Gusto kong gumawa ng baby, mister. Lakas loob na bigkas niya na ikinatigil nito sa pagtawa. Ano kaya ang mangyayari ngayong tila handang ibigay ni Bethany ang sarili sa isang lalaki? Mapatunayan lang na hindi siya baog. Ano ang gagawin niya matapos malaman ang ginawang kataksilan ng asawa at ng pinsan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.